Nang hapong iyon, tila ba huminto ang oras sa bakura ng isang maliit na police community precinct sa gilid ng Quezon City. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang dumidilim na nag-iiwan ng malambot at kulay kahel na sinag na tumatago sa mga siwang ng mga puno ng nara. Ilang mga motorsiklong nakumpiska dahil sa iba't ibang paglabag sa trapiko ang nakahilera sa gilid ng bakuran, mistulang mga pasyenteng naghihintay sa kanilang mga may-ari na hindi pa dumarating para sila'y tubusin. Sa hanay ng mga ito, may isang itim na scooter, isang Honda Beat na tila bago pa at malinis, nakaparada sa pinakasulok. Ito ay pag-aari ni Alfea Reyes, isang graduating law student mula sa Universidad ng Pilipinas na kasalukuyang nag-intern sa isang kilalang law firm sa Ortigas. 2 araw na ang nakalipas, kinuha ang kanyang motor nang siya ay nagmamadaling pumasok sa klase. Ang pulis na humuli sa kanya ay nagsabing paso na raw ang rehistro ng kanyang sasakyan. Tinanggap ni Alfea ang kanyang pagkakamali, ngunit ang tono ng pulis ay may pahiwatig. Kung gusto mo mapabilis, dito na lang natin ayusin. Alam mo na, para wala nang abala. Pinili ni Alfea ang tamang proseso. Inayos niya ang lahat sa pamamagitan ng online payment system para sa kanyang traffic violation. Matapos makumpleto ang lahat ng papeles at bayarin, dumating siya sa presinto upang kunin ang kanyang motor, bitbit ang kumpletong mga dokumento. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang mga hakbang na puno ng pag-asa ay magiging simula ng isang insidenteng yayanig sa buong Kamaynilaan. Pagpasok pa lamang niya sa bakuran, sinalubong siya ng 2 pulis na nakasibilyan. Ang isa ay medyo mataba ang mukha at nakasuklay pa atras ang buhok, kilala bilang si Police Corporal Santos. Ang isa naman ay mas matangkad, malaki ang tiyan, at kilala sa lugar bilang si Police Staff Sergeant De Leon, isang tauhang madalas daw mag-ayos ng mga problema ng mga residente sa paraang hindi opisyal. Sino nang kailangan mo, miss? Tanong ni De Leon na maihalong katamaran. Kukunin ko po sana ang motor ko. Na-impound po 2 araw na ang nakalipas. Bayad na po ang multa, magalang na sagot ni Alfea, sabay abot ng kopya ng kanyang traffic violation ticket at ng resibo ng pagbabayad. Sinulyapan ni Corporal Santos ang mga papel at tiningnan si Alfea mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagparamdam sa dalaga na siya ay sinusuri, hindi bilang isang mamamayan, kundi bilang isang potensyal na biktima. Aba, kumpleto nga ang papeles mo, pero hindi yan basta-basta may lalabas dito. Kailangan pa ng administrative fee. Alam mo na, mga gastusin sa opisina. Administrative fee po para saan, sir? Nabayaran ko na po lahat sa DT. Nakasulat po sa website nila na wala ng karagdagang bayarin, sagot ni Alfea. Ang kanyang boses ay nagsimula ng magkaroon ng diin at katatagan. Nagkatinginan ang 2 pulis. Pagkatapos ay humakbang palapit si De Leon, ang kanyang anino ay tumakip sa mukha ni Alfea. Miss, kung ayaw mo ng abala, mag-iwan ka na lang ng pangkape, mga 5,000 piso, para mailabas mo na yung motor mo ngayong hapon din. Kung hindi, baka maghintay ka pa ng 1 linggo, o baka mas matagal pa, sabi nito, ang boses ay maihalong pagbabanta. Natahimik si Alfea sandali. Ramdam niya ang galit na unti-unting umaakyat sa kanyang lalamunan. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa kotong sa mga lugar na tulad nito, pero hindi niya akalain na personal niya itong mararanasan. Sir, pasensya na po, pero sapat na po ang pasensya ko. Law student po ako. Kapag patuloy po kayong hihingi ng perang hindi opisyal, ay re-report ko po kayo sa Internal Affairs Service ngayon din. Sinubukan pa rin niyang magtimpi. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa mukha ni De Leon. Si Corporal Santos naman ay tumawa ng maikli at mapanlait. Wow, law student pala, ha? Ang galing. Pero wag kang mayabang, miss. Iba ang totoong mundo sa teorya. Kapag nag-ingay ka, baka lalong matagalan iyang motor mo, o baka mawala pa iyan sa bodega, ha? Doon na kumulo ang dugo ni Alfea. So tinatakot niyo po ako. Ganon ba? Bago pa man makasagot, tinapik ni De Leon ang balikat niya ng medyo malakas. Tama na ang daldal. Dalhin mo ang pera o umuwi ka na lang. Marami pa kaming ginagawa. Ang tapik na iyon ay hindi lang isang simpleng dampi. Para kay Alfea, iyon ay isang sampal sa kanyang dignidad at prinsipyo.
Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig sa dalawang lalaking unipormado, sana sa ilalim ng kanilang mga damit sibilyan. Ang kanyang mukha ay maamo at maganda, ngunit ang kanyang boses ngayon ay malamig na parang yelo. Sige, kung ganoon, re-record ko na lang itong usapan natin para may ebidensya ang V. Ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang cellphone, mas mabilis na hinablot ni Corporal Santos ang kanyang pulso. Hoy, wag kang magre-record dito, sigaw nito. Halos mabitawan ni Althea ang kanyang telepono. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng mapatingin, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Sa isang iglap, sumabog ang emosyon ni Althea. Iwinaksi niya ang kamay ng pulis ng buong lakas. Bitawan mo ako. Wala akong ginagawang masama, sigaw niya. Sinubukan siyang hawakan muli ni Santos sa braso. Pero sa pagkakataong ito, mas mabilis kumilos si Althea. Ang kanyang mga galaw ay resulta ng ilang taong pagsasanay sa arnis na sinimulan niya pa noong high school. Isang tuwid na suntok ang tumama sa dibdib ni Santos, na naging dahilan upang mapaatras ito ng ilang hakbang, gulat na gulat. Humakbang naman si De Leon para pigilan si Althea, ngunit isang mabilis na sipa sa binti ang tumama sa kanya, na nagpayuko sa kanya sa sakit. Ang ilang mga pulis na nakaupo sa guard post ay napatayo sa pagkabigla. Ang ingay ay umakit sa mga residente sa paligid na magkumpol-kumpol sa labas ng gate. Diyos ko, binugbog ng babae yung pulis, bulong ng isang usisero. Ngunit si Althea ay hindi mukhang nagwawala. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang paghinga ay kalmado, at matalim niyang tinitigan ang dalawang opisyal sa harap niya na ngayon ay nakayuko sa sakit. Kung inaakala ninyong kaya ninyong gipitin ang ordinaryong mamamayan, nagkakamali kayo. Nasa akin lahat ng opisyal na resibo, at ngayon, may mga saksi na rin ako na nakakita kung paano ninyo ako trinato, sabi niya ng malakas, sinisiguradong maririnig ng mga tao sa paligid. Bumangon si Corporal Santos na namumula ang mukha, handang sumugod muli. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malalim at may otoridad na boses ang narinig mula sa loob ng opisina. Anong nangyayari dito? Lahat ay napalingon. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang, kagalang-galang, ang lumabas mula sa isang silid. Suot niya ang kumpletong uniforme na may ranggong police major. Ito ang hepe ng presinto, si Major Salvador Cruz. Nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, kumunot agad ang kanyang noo. Dalawa sa kanyang mga tauhan ay halos hindi makatayo sa sakit, habang isang dalaga ang matatag na nakatayo sa gitna ng bakuran, ang mukha ay galit ngunit kontrolado. Sino ka? Tanong ni Major Cruz, ang boses ay mahinahon pero mabigat. Alver Reyes po. Sir, maayos po akong pumunta rito para kunin ang motor ko, pero hiningan po ako ng 5,000 piso ng dalawang tauhan ninyo at naging bastos pa sa akin. May ebidensya po ako, matatag na sagot ni Althea sabay pakita ng kanyang cellphone. Biglang naging tensyonado ang paligid. Tiningnan ni Major Cruz ang kanyang dalawang tauhan ng matalim. Totoo bang humingi kayo ng pera? Hindi po, sir. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan, pautal-utal na sagot ni De Leon. Sir, law student po ako. Alam ko po ang pagkakaiba ng hindi pagkakaunawaan at ng extortion, mabilis na putol ni Althea. Huminga ng malalim si Major Cruz at nagsalita, sumunod kayo sa akin sa loob. Sa opisina ko natin ito ayusin. At doon nagsimula ang isang bagong kabanata, kung saan ang katapangan ng isang dalaga ay direktang humarap sa isang sistemang madalas ay mapang-api sa mga ordinaryong tao. Pumasok si Althea sa opisina ni Major Salvador Cruz na may matatag na hakbang. Bagamat malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa insidente, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ang dalawang pulis na kanyang hinarap ay naglalakad sa likuran niya, nakayuko. Ngunit sa kanilang mga tingin, malinaw ang pinaghalong hiya at galit. Ang opisina ay hindi gaanong kalakihan. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ng mga aktibidad ng pulisya at mga plaque ng pagkilala. Umupo si Major Cruz sa likod ng isang malaking mesang gawa sa kahoy at sumenyas kay Althea na umupo sa silya sa tapat niya. Sige, gusto kong marinig ang paliwanag mula sa inyong tatlo, sabi niya, kalmado ngunit mailamig sa kanyang boses. Unang nagsalita si Corporal Santos, sinusubukang baliktarin ang sitwasyon. Permit to speak, sir. Bigla na lang po nagalit itong babae at sinugod kami ng walang dahilan.
Gusto lang po sana namin siyang tulungan sa proseso ng motor niya. Agad siyang tinitigan ni Althea ng matalim. Sinungaling po, sir. Humingi sila ng 5,000 piso para daw sa administrative fee. Nang tumanggi ako, hinawakan nila ako ng sapilitan. That's harassment and extortion. Tiningnan ni Major Cruz ang dalawa. May ebidensya ka ba? Inabot ni Althea ang kanyang cellphone. Nagawa ko pong buksan ang voice recorder ilang segundo bago nila hinawakan ang kamay ko. Pakinggan niyo po. Kinuha ni Cruz ang telepono at pinatugtog ang recording. Malinaw ang boses sa audio file. Ang usapan ng dalawang pulis na humihingi ng tipang kape. Sinundan ito ng banta na maaaring mawala ang motor kung hindi sila bibigyan. Natahimik ang buong silid. Sinubukan pa ring dumepensa ni De Leon. Nagbibiro lang po kami, sir. Nagbibiro. Tinitigan siya ni Cruz ng matalim na parang may tumutusok sa kanyang mga mata. Sa tingin mo nakakatawa ang manghingi ng pera sa mamamayan? This is a grave offense. Yumuko ng bahagya si Althea, pero hindi dahil sa takot. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa na sa wakas ay may isang taong handang makinig. Ngunit sa loob-loob niya, nanatili siyang alerto. Sa mga karanasan ng mga kakilala niya, minsan ang mga ganitong reklamo ay bumabalik para perwisyuhin ang nagreklamo. Tumingin si Cruz kay Althea. Lumambot ang kanyang boses. Law student ka, di ba? Saang universidad ka galing? Sa University of the Philippines po, sir. Nag-intern po sa isang law firm. Matapang ka kanina, pero ang ginawa mong pananakit sa mga tauhan ko ay maaari ring maging problema. Pero naiintindihan ko ang dahilan. You were defending yourself. Tumango si Althea. Wala po akong intensyong manakit, sir. Gusto ko lang pong ipagtanggol ang sarili ko at ang karapatan ko. Huminga ng malalim si Major Cruz. Ipoproseso ko ito ng formal. Ire-report ko silang dalawa sa VIC ngayong gabi rin. Pero kailangan mong gumawa ng isang written chronology of events. Walang maraming salita, isinulat ni Althea ang detalyadong kronolohiya ng pangyayari. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit nakatuon ang kanyang isip. Alam niyang ang nangyari sa araw na iyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, hindi lang para sa kanya, kundi para sa maraming taong takot lumaban. Samantala, sa labas ng opisina, ang balita tungkol sa isang dalagang bumugbog sa dalawang aroganteng pulis ay nagsimula ng kumalat. Isang residente na nakapag-video ng bahagi ng insidente sa bakuran ng presinto ay palihim itong in-upload sa social media. Sa loob ng ilang oras, ang video ay naging viral. Ang mga hashtag na babaeng lumaban sa kotong at tapangat prinsipyo ay nagsimulang mag-trending sa Facebook at Twitter. Bumuhos ang mga komento. Saludo ako sa iyo, ate. Ang tapang mo labanan ang kotong. Ganito ang mamamayang may alam sa batas. Ipaglaban ang tama. Please, i-viral para makarating kay Zef Chief. Nang gabing iyon, naging laman ng usapan ang pangalan ni Althea. Nagsimulang puntahan ng mga lokal na mamamahayag ang kanyang bahay sa Quezon City. Ang kanyang ina, si Nanay Elena, ay nagulat nang mabalitaan ito mula sa isang kapitbahay. Dea, anak, anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa telepono, halatang natataranta. Kalma lang po, Nay. Wala pong masamang nangyari. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Ipapaliwanag ko po lahat pag-uwi ko. Kinabukasan, naging tensyonado ang kapaligiran sa presinto. Ang dalawang pulis na kagabi ay sinusubukan pang dumepensa ay opisyal ng iniimbestigahan ng Internal Affairs Service. Tinupad ni Major Cruz ang kanyang pangako. Hindi niya tinakpan ang kaso kahit na may mga pressure na dumarating mula sa ilang kasamahan. Para malaman ng publiko na kaya rin nating maging malinis, sabi niya sa kanyang mga staff. Dumating si Althea noong umagang iyon para pumirma ng karagdagang sinumpaang salaysay. Kalmado pa rin ang kanyang itsura, ngunit sa loob niya, halo-halo ang kanyang nararamdaman. Isang bahagi ng kanyang sarili ang hindi makapaniwala na nangyari ang lahat ng ganito kabilis. Salamat sa pagpunta, Althea, sabi ni Major Cruz. Gusto kong malaman mo na hindi lahat ng pulis ay tulad nila. Marami pa rin sa amin ang nagsisikap maging tapat sa serbisyo. Alam ko po yun, sir, mahinang sagot ni Althea.
gusto ko lang pong managot ang may sala. Para wala nang ibang taong magipit tulad ko. Ang pag-uusap na iyon ay na-record ng isa sa mga mamamahayag na nag-aabang sa labas. At muli, isang maikling video ni Althea na nagsasalita ng mahinahon ngunit may diin ang kumalat. Siya ay naging simbolo ng paglaban ng mamamayan sa katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno. Ngunit hindi lahat ay natuwa rito. Nang gabing iyon, nakatanggap si Althea ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Tigilan mo na ang pagpapasikat. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Kung ayaw mong madamay pamilya mo, manahimik ka. Ang mensaheng iyon ay nagpatahimik kay Althea ng matagal sa kanyang kama. Alam niyang seryoso ang banta, ngunit doon lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Kung mananahimik ako, magpapatuloy lang sila, bulong niya sa sarili. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag siya ng unibersidad. Hiningan siya ng paliwanag ng DN ng College of Law. Habang nakaupo siya sa conference room, ilang mga propesor ang nakatingin sa kanya na may pinaghalong pag-aalala at paghanga. Matapang ang ginawa mo, Althea. Pero alam mo ba na malaki ang risk niyan, sabi ni Professor David, ang kanyang thesis advisor. Alam ko po, sir. Pero kung mananahimik lang po tayo, ibig sabihin kasabwat din tayo sa mali. Magandang sagot, sabi ng DN na may maliit na ngiti. Alam mo, maraming law student ang nagsasalita tungkol sa hustisya, pero ilan lang ang mailakas ng loob na ipaglaban ito sa totoong buhay. Nang araw na iyon, si Althea ay hindi na lang itinuring bilang isang mahusay na estudyante. Sinimulan siyang tingnan bilang isang magiging abogado na tunay na nakaunawa sa kahulugan ng hustisya sa labas ng mga libro. Samantala, sa panig ng kapulisan, lumabas ang resulta ng investigasyon ng V. Ang dalawang opisyal ay napatunayang nagkasala ng grave misconduct at sinibak sa serbisyo. Naging headline sa mga pahayagan, law student, isiniwalat ang kotong sa presinto, katapangan, kinilala ng Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento ni Althea. Dahil matapos malantad ang katotohanan, may lumitaw na mas malalim pa sa formal na hustisya. Ang pagkilala na ang tapang ng isang ordinaryong tao ay maaaring magbago ng isang bulok na kultura at maging isang kolektibong katapangan. At nang hindi namamalayan, simula ng araw na iyon, maraming mamamayan ang nagsimulang maglakas loob na tumanggi sa kotong. May ilan pang ang tumawag dito na The Althea Effect. Mula nang mag-viral ang video, ang pangalan ni Althea Reyes ay patuloy na umalinggaw sa social media at sa pambansang balita. Sa loob ng 3 araw, inimbitahan siya sa iba't ibang programa sa telebisyon kung saan tinatawag siya ng mga host na ang matapang na dalaga ng Quezon City. Ngunit, sa likod ng lahat ng papuri, malaki ang ipinagbago ng buhay ni Althea. Ang kanyang paglalakad patungo sa unibersidad ay hindi na naging tahimik. Madalas may mga mamamahayag na nag-aabang sa gate, umaasang makakuha ng bagong pahayag. Ilang mga kaklase niya ang humanga sa kanya, ngunit mayroon ding nagsimulang umiwas. Para na siyang celebrity, bulong ng isang estudyante sa kantin. Ang tapang niya, pero delikado yan. Malawak ang koneksyon ng mga pulis, sagot naman ng isa pa. Naririnig ni Althea ang lahat ng bulungan. Nagkukunwari siyang walang pakialam, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang katapangan ay laging may kaakibat na halaga. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi mula sa unibersidad, naupo siya sa terasa ng kanilang bahay, kasama ang kanyang ina. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang pagdaan ng motorsiklo ang maririnig. Proud ako sa'yo, anak, sabi ni Nanay Elena habang nakatingin sa langit. Pero natatakot din ako. Ang mundo minsan, hindi makatarungan para sa mga taong tapat. Ngumiti ng bahagya si Althea. Alam ko po, Nay. Pero kung hindi po tayo ang magsisimula, sino pa? Tinitigan siya ng matagal ng kanyang ina, na para bang nakikita ang kanyang maliit na anak na dati mahilig sumali sa mga patimpalak sa pagtatalumpati tungkol sa katapatan. Ngayon, ang dalagang iyon ay nakatayo na sa harap ng tunay na laban sa kawalang katarungan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Althea ng mensahe mula sa isang senior journalist, si Kuya Marco, na gustong mag-interview sa kanya para sa isang malalim na ulat tungkol sa kotong sa mga ahensya ng gobyerno. Alam mo ba, Thea? Napakaraming biktima na tulad mo sa buong Pilipinas, sabi nito nang magkita sila sa isang coffee shop sa Katipunan.
Kaya lang takot silang magsalita. Tinitigan siya ni Althea ng seryoso. Kung ganun po, gusto kong tumulong. Hindi para sumikat, kundi para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Mula ng araw na iyon, naging aktibo si Althea sa pagbabahagi ng kanyang karanasan sa mga forum, sa unibersidad at sa mga komunidad ng mga batang abogado. Hindi siya nagsasalita ng may galit, kundi ng may paninindigan. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit malakas. Ang maliit na korupsyon ay nagsisimula sa pananahimik ng mga ordinaryong tao. Kapag naglakas loob tayong magsalita, doon magsisimula ang pagbabago. Sa isang banda, naging inspirasyon siya, ngunit sa kabilang banda, lalong tumindi ang pressure. Isang gabi, pagkatapos ng isang event sa campus, napansin niyang may sumusunod sa kanyang motor mula sa likuran. Nang huminto siya sa isang kanto, huminto rin ang motor. Sinubukan niyang manatiling kalmado, pinatakbo ang motor patungo sa mas mataong kalsada. Pagkaraan ng ilang minuto, lumiko ang motor at nawala. Pagdating niya sa bahay, may nakita siyang isang pirasong papel na nakasuksok sa gate. Tigilan mo na ang pagiging bayani. Hindi itim at puti ang mundo. Pinagmasdan ni Althea ang papel ng matagal bago niya ito lukutin. Kung inaakala nilang aatras ako dahil dito, nagkakamali sila, bulong niya. Samantala, sa kabilang panig, si Major Cruz ay tahimik na nakakatanggap ng pressure mula sa ilang opisyal. Itinuturing siyang nagdudulot ng mansa sa institusyon dahil hinayaan niyang lumaki ang kaso sa media. Ngunit nanatiling matatag si Cruz. Hindi ko proprotektahan ang mali. Kung matatakot tayo dahil lang sa reputasyon, kailan magiging tama ang batas, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Patuloy din niyang sinusubaybayan ang mga nangyayari kay Althea. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang kinakatawan ng dalaga ang isang pag-asang matagal na niyang itinatago, na ang mga kabataan ay mayroon pa ring tapang at moralidad. Sa unibersidad, nagsimulang magsulat si Althea ng isang sanaysay na pinamagatang ang batas ay hindi pag-aari ng makapangyarihan para sa kanilang law journal. Sa kanyang isinulat, inilahad niya ang kanyang personal na karanasan nang hindi nagbabanggit ng pangalan, ngunit bawat pangusap ay ramdam ang katapatan at talas. Binasa ito ng isa sa kanyang mga propesor at nagkomento, ang sulat na ito ay mas malakas pa sa anumang talumpati. Hindi ka lang isang saksi, isa kang tagapagbukas ng daan. Ang artikulo ay kumalat sa iba't ibang campus media at ibinahagi ng libu-libong beses sa social media. Nagsimulang magpadala ng mensahe sa kanya ang mga estudyante mula sa ibang unibersidad. Naging inspirasyon ka po namin, Ate Thea. Turuan niyo po kami kung paano mag-report ng kotong ng ligtas. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea na ang kanyang pakikipaglaban ay may tunay na kahulugan. Hindi na siya lumalaban para sa sarili niya lamang. Lumalaban siya para sa mga taong walang boses. Isang hapon, pumunta si Major Cruz sa unibersidad nang hindi naka-uniforme, suot lamang ang isang puting polo shirt. Nakipagkita siya kay Althea sa Sunken Garden. Althea, sabi niya na may maliit na ngiti. Alam mo ba, noong una, nag-alinlangan akong ituloy ang kaso mo. Pero matapos kong makita ang ginagawa mo ngayon, napagtanto kong hindi ka lang matapang, tapat ka. Bahagyang nagulat si Althea. Gusto ko lang pong malaman ng mga tao na may mga pulis pa ring mabubuti, sir. Isa na po kayo sa mga patunay. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa kung paano maaaring magbago ang sistema kung may katapangan sa magkabilang panig, ang mamamayan at ang mga tagapagpatupad ng batas. Bago umalis, sinabi ni Cruz, kung kailangan mo ng suportang legal para sa mga advokasya mo, handa akong tumulong. Huwag kang titigil. Ilang buwan ang lumipas, ang pangalan ni Althea ay unti-unti nang hindi naging trending topic, ngunit ang bakas ng kanyang ginawa ay nanatili. Inimbitahan siya ng isang anti-corruption agency bilang isang youth speaker, at sa lokal na antas, isang bagong inisyatibo ang nabuo na tinawag na Gerakan Berani Jr. na pinasimulan ng mga mag-aaral at residente. Gumawa sila ng isang reporting desk para sa mga kaso ng kotong, sa pakikipagtulungan sa lokal na pulisya na nalinis na mula sa mga tiwaling opisyal. At sa pader ng desk na iyon, nakapaskil ang isang malaking kataga mula sa isang panayam kay Althea. Ang pagiging tapat ay hindi isang pagpipilian, ito ay isang responsibilidad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Althea ay nanatiling isang ordinaryong tao.
May mga gabi kung saan tahimik siyang umiiyak dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. May mga pagkakataong napapagod siya sa mga mapanuring tingi ng mga taong iniisip na naghahanap lang siya ng sensasyon. Pero sa tuwing dumarating ang mga sandaling iyon, dalawang bagay ang kanyang naaalala, ang mahinahong mukha ng kanyang ina at ang maliit na boses sa kanyang puso na laging bumubulong, kung hindi ikaw, sino pa? Isang araw, pagkatapos niyang magsalita sa isang seminar sa Maynila, isang ginang ang lumapit sa kanya na may namumugtong mga mata. Salamat, iha, sabi nito ng mahina. Ang anak ko dati ay hinuli ng walang dahilan. Hindi kami naglakas loob lumaban. Pero matapos kitang mapanood sa GC, nag-report ako at naibalik ang pera namin. Ngumiti si Althea, pinipigilan ang pag-iyak. Nay, ginawa ko lang po ang nararapat. Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay ng mahigpit. Kung lahat ng kabataan ay tulad mo, magiging mas makatarungan ang bansang ito. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpaunawa kay Althea na ang pakikipaglaban ay hindi palaging nangangailangan ng malaking entablado. Sapat na ang isang maliit na kilos na ginawa ng may malinis na puso, at ang epekto nito ay maaaring kumalat sa maraming tao. At ng gabing iyon, habang tinitingnan niya ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana ng bus pauwi, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang katapangan ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas, kundi kung sino ang nananatiling matatag kahit nag-iisa. 3 buwan ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa bakura ng presinto, at ang buhay ni Althea ay unti-unting bumalik sa normal. Bagamat ang bakas ng kanyang pakikipaglaban ay ramdam pa rin sa maraming lugar, ang media ay huminto na sa pagtuon sa kanya. Ngunit sa mga ordinaryong mamamayan, ang pangalan ni Althea Reyes ay binabanggit pa rin ng may paggalang. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang simbolo ng simpleng katapangan. Noong umagang iyon, ang langit sa Quezon City ay kulay bughaw. Nakaupo si Althea sa beranda ng kanilang bahay. Inihahanda ang kanyang presentasyon para sa kanyang thesis defense. Ang kanyang paksa, tulad ng inaasahan, ay may kinalaman sa integridad ng batas sa Pilipinas. Kapag mamamayan ang nagpatupad ng batas, isang pagsusuri sa moralidad at katapangang sibil. Lumabas ang kanyang ina na may dalang isang tasang mainit na tsaa. Napapagod ka pa rin ba, anak? Medyo po, nay, pero magaan na po ang pakiramdam. Gusto ko na lang pong makapagtapos at pagkatapos ay tumulong sa mga tao sa tamang paraan ng batas. Tinitigan ni Nanay Elena ang kanyang anak na puno ng pagmamalaki. Noon, akala ko matigas lang talaga ang ulo mo. Ngayon, alam ko nang ipinanganak ka para labanan ang kawalang katarungan. Ngumiti si Althea. Hindi po ang tao ang nilalabanan ko, Nay. Ang nilalabanan ko po ay ang maling sistema na itinuturing na normal. Ilang araw ang nakalipas, inimbitahan si Althea sa isang maliit na parangal na inorganisa ng isang samahan ng mga law student sa Metro Manila. Ginanap ito sa Malcolm Hall ng A.V. Diliman. Ang kapaligiran ay simple at mainit. Isang poster na may nakasulat na, "Matapang dahil tama," ang nakapalamuti sa entablado. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumakad si Althea, patungo sa harap ng may mahinahong mga hakbang. Hindi siya nakasuot ng formal na damit, kundi isang simpleng puting blusa at itim na pantalon lamang. Ngunit umugong ang palakpakan nang tanggapin niya ang parangal na Youth Courage in Law Award 2025. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, "Hindi po ako perpekto. Natatakot din po ako." Ngunit ang takot ay hindi dahilan para manahimik. Alam nating lahat kung ano ang tama, ngunit hindi lahat ay mailakas ng loob na kumilos. Ang batas ay hindi lamang mga artikulo sa libro. Ang batas ay isang paninindigan sa ating mga puso. Natahimik ang buong bulwagan. Ilang mga estudyante ang napayuko. May ilan na napaluha. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit may bigat, isang paalala na ang katotohanan ay madalas na isinisilang mula sa mga ordinaryong taong tumatangging yumuko. Pagkatapos ng programa, lumapit si Major Cruz. Na-promote na siya bilang Deputy Chief of Police dahil sa kanyang katapangan sa pagpapatupad ng disiplina sa kanyang hanay. Congratulations, Althea. Alam mo ba, mula noong kaso mo, marami sa mga tauhan ko ang takot ng gumawa ng kalokohan. Naaalala pa rin nila ang dalaga mula sa IFIS na nagpatalsik sa 2 tiwaling pulis, sabi niya habang tumatawa ng bahagya. Napangiti rin si Althea.
Sana po hindi dahil sa takot, sir, kundi dahil sa konsensya. Dahan-dahang tumango si Cruz. Tama ka. At alam mo, ang konsensya ay mas mabilis makahawa kaysa sa parusa. Ilang linggo matapos iyon, opisyal na nakapasa si Althea sa kanyang thesis defense na may pinakamataas na marka sa kanyang kolehiyo. Natanggap siya para mag-intern sa isang legal aid center sa Maynila. Araw-araw, nakikinig siya sa mga kwento ng mga maliliit na tao na inaapi ng sistema, mga street vendor na pinaalis, mga nanay na hinuli ng walang dahilan, mga manggagawang ginipit ng mga opisyal. At sa tuwing naririnig niya ang mga kwentong iyon, naaalala niya ang mga mukha ng mga taong nanonood sa kanya sa bakura ng presinto. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban, ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa. Maraming ibang law student ang kumokontak sa kanya, gustong matuto tungkol sa public advocacy at kung paano labanan ang katiwalian ng walang karahasan. Maging ang ilang mga batang pulis ay palihim na lumalapit sa kanya para humingi ng gabay sa legal ethics. Gusto po naming magbago, ma'am. Ayaw na po naming katakutan kami ng mga tao, sabi ng isa sa kanila. Ngumiti si Althea nang marinig iyon. Kung ganon, huwag kayong matakot maging tapat. Dahil ang katapatan ang sandatang hindi kayang kumpiskahin. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, naglakad si Althea pauwi at dumaan sa Quezon Memorial Circle. May mga batang naglalaro ng bola, mga nagtitinda ng sorbetes, at sa isang pader, may isang bagong mural. Inilalarawan nito ang isang dalagang may hawak na helmet, kaharap ang dalawang anino ng pulis, na may malaking nakasulat sa ibaba, ang katapangan ay nakakahawa. Huminto sandali si Althea at tinitigan ang mural. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito, ngunit naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Umiti siya at bumulong, kung ganoon, hayaan nating patuloy na makahawa ang katapangang ito. Ilang buwan pa ang lumipas, ang kanyang kwento ay naging paksa ng talakayan sa iba't ibang law school sa Pilipinas. Tinukoy ng mga propesor ang pangyayaring iyon bilang isang tunay na halimbawa ng civil courage sa modernong sistema ng batas. Hindi para itanghal si Althea bilang isang dakilang bayani, kundi para ipakita na ang hustisya ay maaaring magsimula sa isang maliit at tapat na hakbang. At sa dulo ng bawat talakayan, madalas sipiin ng mga estudyante ang isang pangungusap na binitawan niya sa isa sa kanyang mga panayam. Minsan, hindi natin kailangan ng kapangyarihan para ipatupad ang batas. Kailangan lang natin ng pusong may tapang. Sa gabi bago ang kanyang graduation, nakaupo si Althea sa terasa, kasama ang kanyang ina. Ang hangin ay malambot, dala ang amoy ng paparating na ulan. Ang mga ilaw sa kalsada ay sumasalamin sa mga natuyong patak ng ulan sa semento. "Ne, mahinang sabi ni Althea. Kung hindi po ako lumaban noon, baka pareho pa rin ang lahat." Hinawakan ni Nanay Elena ang kanyang kamay. Minsan, isang maliit na katapangan ang kayang yumanig sa isang malaking bagay. Pero sana, manatili kang mapagkumbaba, anak. Ngumiti si Althea. Hindi ko po gustong makilala, Nay. Gusto ko lang pong maging mas makatarungan ang bansang ito. Nanatili silang tahimik ng matagal. Mula sa malayo, narinig ang malambot na panawagan para sa pagdarasal ng gabi, kasabay ng mahinang pagpatak ng ambon. At sa ilalim ng langit na iyon, ipinikit ng isang dalaga ang kanyang mga mata, na pagtatanto na ang pakikipaglaban ay hindi palaging nangangailangan ng palakpakan, sapat na ang tapat na intensyon at tuloy-tuloy na pagkilos. Epilogo. Ilang taon ang lumipas, ang pangalan ni Atty. Althea Reyes ay nakilala bilang isang batang abogadong aktibong nagtatanggol sa mga kaso ng maliliit na mamamayan. Bihira siyang lumabas sa telebisyon, ngunit ang resulta ng kanyang trabaho ay tunay na nararamdaman. Sa kanyang simpleng opisina, may isang litratong laging nakasabit sa pader. Siya, nakatayo sa harap ng presinto, ang mukha ay galit ngunit tuwid ang tindig, ang sandaling nagsimula ng lahat. Sa ilalim ng litrato ay may nakasulat na mga salitang siya mismo ang nagsulat gamit ang isang itim na marker. Ang hustisya ay hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa katapangan ng isang tapat na puso. At mula roon, ang kwento ni Althea ay naging bahagi ng maraming iba pang kwento sa bansa. Tungkol sa isang ordinaryong dalaga na lumaban sa kawalang